Maniwala ka sa hindi, napakasarap din pala sa paksiw sa gata itong isdang karpa. Natikman ko na. Sinubukan kong magluto ng paksiw sa gata na karpa. Masarap din pala. Kasi typical sa ating mga Pilipino ang bangus tsaka tilapia. Naisip ko maiba-iba naman. Napakadali lang naman lutuin ito. Para lang nagpaksiw ka na nilagyan mo lang ng gata. Ganun lang, napakasimple. Ito na mga ingredients. Siyempre yung isdang roho o karpa, talong, ampalaya, ginger, siling haba, o saka yung mga pampalasa lang, suka, salt, black pepper, saka patis, saka siyempre yung panggata natin, yung coconut cream. Kaya nga paksiw sa gata, yun ang di pwedeng makalimutan. Simple lang naman ang pagluluto nito. Same procedure lang ng ginagawa nating pangkaraniwan na paksiw. Yun nga, sinabi ko nga na nilagyan lang ng gata. Dalawang ingredients lang naman na dagdag dito yung talong lang tsaka yung ampalaya. Yun optional naman yun. Pampadagdag lang naman yun. Tsaka pampadagdag din ng lasa. Parang katulad sa paksiw na bangus. Yung isda, pag nabili nyo na sa palengke o supermarket na malinis na, siyempre kailangan pagdating sa bahay, hugasan nyo pang maigi yun. Lamasin sa asin, saka paminta, pangalis din ang lansa yun. O di pagka okay na yun, ganun ang same procedure lang. Na ilatag mo na yung ready mo na kawali. Ilatag mo na yung isda. O tapos sunod mo na yung mga basic ingredients. Sama-sama na yun, ibabaw mo lang siya. Basta naman ang paksiw, siyempre kailangan inin ng suka para masarap siya. O pagka inin na yung suka, edi ilagay mo na yung panghuli na yung gulay. Yung talong, saka yung ampalaya na optional. Saka siyempre hindi mawawala yung coconut cream. Yun ang magdadala doon. Yung lasa ng gata, yung lasa ng isda tsaka ng gata. Basta isang kulo lang. Pagka kumulo na siya, di tikman mo na siya. Kung ayos na yung lasa niya. Lagyan mo ng patis para pampalasa. Yung tama lang ang alat niya, katamtaman lang. O pag okay na, pwede mo nang hanguin yun. Ready na yun. Pwede mo nang tikman at kainin. Lasa.